Kabanatang 25. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Cesarea. Ang mga punong saserdote at ang mga pangunahin ng mga Hudyo ay nagharap sa kanya ng sakdal laban kay Pablo. Hiniling nila bilang pagbibigay sa kanila ng gobernador na ipadala si Pablo sa Jerusalem. May balak silang tambangan siya at patayin. Sumagot si Festo, si Pablo'y nakabilanggo sa Cesarea at agad akong babalik doon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno at isakdalang taong ito kung siya'y may kasalanan. Nagparaan pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem saka bumalik sa Cesarea. Kinabukasan, lumuklok siya sa hukuman at iniutos na si Pablo'y iharap sa kanya. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Sila'y nagharap ng maramit mabibigat na paratang laban sa kanya, ngunit hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, wala akong ginawang labag sa kautusan ng mga Hudyo, ni laban sa templo o sa emperador. Nais ni Festong pagbigyan ng mga Hudyo, kaya't tinanong si Pablo, ibig mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin? Sumagot si Pablo, narito po ako sa harap ng hukuman ng emperador, dito ako dapat litisin. Wala po akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo, at iya'y nalalaman ninyo. Kung ako po'y lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dapat parusahan ng kamatayan, wala akong tutol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nila sa akin, hindi dapat na ako'y ibigay sa kanila. Dudulog ako sa emperador. Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, yamang sinabi mong dudulog ka sa emperador ka dadalhin. Makalipas ang ilang araw, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo ubika niya. Na ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasa sakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasa sakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon, kinabukasan din ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya't tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, ibig kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas, dugo naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Berenice, kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod at pumasok sa bulwagan ng hukuman. Iniutos ni Festo na si Pablo ay dalhin doon. At sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng naritong kasama namin, narito ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo dito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang di siya dapat mabuhay. Ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Yamang ibig niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit wala akong tiyak na maisulat sa kanyang kamahalan tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Haring Agripa, para may maisulat ako pagkatapos na masiyasat natin siya. Inakala kong hindi dapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga sakdal laban sa kanya. Kabanatang 26. Sinabi ni Agripa kay Pablo, may pahintulot kang magsalita. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Nagbigay galang si Pablo at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing ko pong isang malaking kapalaran na marinig ninyo ang pagtatanggol ko sa sarili laban sa mga sumbong ng mga Hudyo, sapagkat lubos ninyong nababatid ang kaugalian at sigalutan ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling kong pagtiyagaan ninyong pakinggan ako. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking pagkabata sa sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makapagpapatutuo kung kanilang iibigin na namuhay ako bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ay inaasahan ng 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Bakit iisipin ng lahat ng narito na di maaaring buhayin muli ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay, dapat kong gawin ang lahat kong magagawa laban sa mga tagasunod ni Jesus na taga Nazaret. At gayon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo sa kapangyarihan ng mga punong saserdote, at nang sila'y hatulan ng kamatayan, isa na ako sa humatol. Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga, at sino man sa kanilang abutan ko roon ay pinarurusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan po ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko po, Haring Agripa, ang isang matinding liwanag mula sa langit. Maningning pa kaysa araw.
Nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kami pong lahat ay nasubasog sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa paghimagsik mong iyan, para kang sumikad sa tulis. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka. Napakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpatutuo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo. Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mata, upang ibalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal. Dahil po rito, Haring Agripa, hindi ako sumuway sa pangitaing mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga Hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos, at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil sa mga bagay na ito, hinuli ako ng mga Hudyo samantalang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Kailanmay hindi ako pinabayaan ng Diyos, kaya't ngayon, nakatayo ako rito at nagpapatotoo maging sa mga aba at sa mga dakila. Wala akong sinasabi kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises, na kailangang magbata ang Kristo, at siya ang unang mabubuhay na muli upang magdulot ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Samantalang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo ang ganito, nababaliw ka, Pablo. Lumabis ang karunungan mo, kaya ka nababaliw. Ngunit sumagot si Pablo, hindi po ako nababaliw, kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko po'y pawang katotohanan at katwiran. Narito po ang Hari Agripa. Hindi ako nanginginig magsalita sa kanila sapagkat alam nila ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalingid sa kanila, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa loob ng maikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko. Matangi lamang sa tanikalang ito. Tumindig ang hari, ang gobernador, si Berenice at lahat ng kasama nila, at pagkalabas nila ay ganito ang kanilang usap-usapan. Ang taong ito'y walang ginawang anuman na marapat hatulan ng kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang hiniling ng taong iyan na idulog ang kanyang kaso sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Kabanatang 27. Nang mapasiyahang maglalayag kami patungo sa Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinabahala kay Julio, isang kapitan ng Rehimiento Romano na tinatawag na Rehimiento ng Emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio, patungo sa mga daungan ng Asya, at naglayag kami. Kasama namin si Aristarco, isang Macedonyang taga Thessalonica. Kinabukasan, dumaong kami sa Sidon. Si Julio'y nagbagandang loob kay Pablo. Pinahintulutan siyang makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan ng mga ito. Naglayag kami mula roon at dahil sa pasalungat ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Chipre, nakanlong sa hangin. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia, at kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Natagpuan doon ang kapitan ng isang barkong buhat sa Alejandria na papuntang Italia at inilipat kami roon. Mabagal ang aming paglalayag. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Nido. Buhat dito'y hindi kami makatuloy ng paglalakbay sa kalawakan sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't binaybay namin ang silangan ng Kreta na kubli sa hangin. Nagdaan kami sa may lungos ng Salmon at nagtiyagang namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang isang puok na tinatawag na Mabuting Daungan, malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na ang nakalipas at papanganib ng maglayag sapagkat nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinagpayuhan sila ni Pablo. Mga Ginoo, wika niya, nakikita kong ang paglalayag na ito ay magbubunga ng malaking kapinsalaan sa kargamento at sa barko at mga nganib ang buhay natin. Ngunit higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may ari at ng kapitan ng barko kaysa payo ni Pablo. Sapagkat hindi mabuting tigilan ang daungan kung taglamig. Ipinayo ng nakararami na maglayag pa sila sa pag-asang mararating nila ang Fenice. Ito isang daungan sa Kreta na nakaharap sa hilagang kanluran at timog kanluran, kaya mabuting pagparaanan ng taglamig. Umihip ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't inakala nilang maaari na silang maglayag. Isinampan nila ang angkla at sila'y namaybay ng Kreta. Ngunit di nagtagal at bumugso mula sa pulo ang isang malakas na hanging tinatawag na Euroclydon at hinampas ang barko. Hindi ito makasalunga sa hangin kaya't napadala na lamang kami. Nang makanlong kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na Cauda, isinampan namin ng bangka bagamat nahirapan kami bago nagawa iyon. Pagkasampan nito, binigtisan nila ng malalaking lubid ang barko. Sa takot na masadsad sa Sirte, ibinaba nila ang layag at nagpatianod na lamang. Patuloy ang pagngangalit ng bagyo, kaya't kinabukas ay sinimulan nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal na din namin nakita ang araw at ang mga bituin,
at di humuhupa ang napakalakas na bagyo, kaya't nawala na kami ng pag-asang makaliligtas pa. Sapagkat matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko, tumayo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganito. Ito ngayon ang payo ko, lakasan ninyo ang inyong loob sapagkat walang maano isa man sa inyo. Kaya nga lamang mawawasak ang barko. Napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Lamang mapapadpad tayo sa isang pulo. 14 na gabi namin sa gitna ng dagat nang ipadpad kami sa dagat Adriatico. Nang maghahating gabi na, napunan ng mga magdaragat na nalalapit na kami sa katihan. Inarok nila ang tubig at nakitang may 20 dipa ang lalim. At pagkasulong-sulong pa ay muli nilang inarok at nakitang may 15 dipa na lamang. Sa takot na mabagok kami sa batuhan, inihulog nila ang 4 na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaga na sana. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko kaya't binaban nila sa tubig ang bangka at kunway maghuhulog ng angkla sa unahan. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundalo, kapag hindi na natili sa barko ang mga taong ito, hindi kayo makaliligtas. Kaya't nilagot na mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang magbubukang liwayway na, silang lahat ay hinimok ni Pablo na kumain. 14 na araw na ngayon, di tayo kumakain ng anuman at balisang naghihintay. Kaya't kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi maano ang sinuman sa inyo. At pagkasabi nito, dumampot siya ng tinapay at sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinirapiraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kami ay 276 na lahat. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang trigo upang gumaan ang barko. Nang mag-umaga na, may natanaw silang lupain ngunit hindi nila makilala kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang lugar na may dalampasigan at binalak nila isadsad doon ang barko kung maaari. Kaya nilagot nila ang tali ng mga angkla na kanilang iniwanan na sa dagat at pinalag din ang tali ng mga ugit. Itinaas nila ang layag sa unahan upang ang barko'y itaboy ng hangin patungong dalampasigan. Ngunit nasadsa dito sa dakong mababaw. Napabaon ang unahan ng barko kaya't di makaalis. Samantalang ang hulihan na may nawasak dahil sa kahampas ng malalakas na alon. Binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Ngunit si Pablo'y ibig namang iligtas ng kapitan ng mga kawal. Kaya't pinagbawalan nito sila. Pinatalunan niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy. Ang iba'y inutusang kumuha ng tabla o piraso ng barko at manimbulan. At kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Kabanatang 28. At nang makaligtas na kamit makaahon, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakainam ng pakita sa amin ng mga taga roon, sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo'y namulot ng kahoy. Nang inilalagay na niya ito sa siga, may lumabas na isang ulupong ng madarang sa apoy, at ito'y pumulupot sa kaniyang kamay. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Isang Diyos iyan, wika nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio. Malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Balagod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disenterya, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang ibang mga taga roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay nang kami papaalis na. 3 buwan ang lumipas bago kami nakaalis doon. Lula ng isang barkong nagparaan din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito'y ang Castor at Pollux ng Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at 3 araw kami roon. Nagpatuloy kami ng paglalayag at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay patungong Roma. Nabalitaan ng mga kapatid na nasa Roma ang tungkol sa amin. Kaya't pumaroon sila sa Foro de Apio at sa Tres Tabernas upang salubungin kami. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat ito sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ng isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Roma. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan.
Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo, sagot nila. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipapahayag sa mga hintil ang balitang ito ng kaligtasang mula sa Diyos, at didinggin nila ito. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihin ito ni Pablo, at sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaro siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Panimula. Ang layo ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay ihanda ang daan para sa pagdalaw na binalak gawin ni Pablo sa iglesia roon. Balak niya maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano roon. Pagkatapos, sa tulong nila ay pupunta siya sa Espanya. Sa kanyang sulat, ipinaliliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan nito sa buhay ng mga Kristiyano. Nasa aklat na ito ang pinakabuod ng kanyang mensahe. Matapos batiin ang mga kapatid at sabihing sila'y idinadalangin niya, inalahad ni Pablo ang paksa ng kanyang liham. Inihayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kabanatang 1, talatang 17. Mula roon, ipinaliwanag ni Pablo ang kahulugan ng paksang ito. Lahat ng tao, maging Hudyo o Hintil, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos, sapagkat nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat. At mapapawalang sala ng Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng pananalig nila kay Kristo Jesus. Kasunod nito, inilalarawan ni Pablo ang bagong buhay na bunga ng pakikipag-isa kay Kristo na siyang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos. Ang mananampalataya ay may pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu, lumaya na siya mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabanatang 5-8, tinatalakay rin ni Pablo ang layon ng kautusan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano umaangkop sa panukala ng Diyos para sa sangkatauhan ang mga Hudyo at mga Hintil. Sinasabi niya sa pagwawakas na ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus ay bahagi ng panukala ng Diyos para maabot ang buong sangkatauhan ng kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Naniniwala si Pablo na ang mga Hudyo ay hindi patanggi habang panahon kay Jesus. Sa huling bahagi ng liham, inilalahad niya ang nararapat na pamumuhay ng Kristiyano, lalo na ang tungkol sa pag-iibigan. Tinalakay rito ni Pablo ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos, ang tungkulin ng mga Kristiyano sa kanilang pamahalaan at sa isa't isa, at mga tanong na may kinalaman sa budhi. Ang sulat ay winawakasan niya sa pamamagitan ng isang personal na mensahe at pagpupuri sa Diyos. Kabanatang 1. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito, na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ipinanganak mula sa lipi na David, at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo.
Kabanatang 28. At nang makaligtas na kamit makaahon, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakainam ng pakita sa amin ng mga taga roon, sapagkat bumagsak ang ulan at maginaw. Nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Si Pablo'y namulot ng kahoy. Nang inilalagay na niya ito sa siga, may lumabas na isang ulupong ng madarang sa apoy, at ito'y pumulupot sa kaniyang kamay. Nang makita ng mga taga roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang lalaking ito. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit di naman itinulot ng langit na mabuhay pa. Subalit, ipinagpaglamang niya sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay naman nilang mamaga si Pablo o kaya biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng akala. Isang Diyos iyan, wika nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio. Malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Balagod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Nagkataong nararatay noon ang ama ni Publio dahil sa lagnat at disenterya, kaya't dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong niya ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang ibang mga taga roon na may karamdaman at sila'y pinagaling din. Pinarangalan nila kami sa iba't ibang paraan at binigyan ng lahat ng kailangan sa paglalakbay nang kami papaalis na. 3 buwan ang lumipas bago kami nakaalis doon. Lula ng isang barkong nagparaan din ng taglamig sa pulo. Ang barkong ito'y ang Castor at Pollux ng Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at 3 araw kami roon. Nagpatuloy kami ng paglalayag at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay patungong Roma. Nabalitaan ng mga kapatid na nasa Roma ang tungkol sa amin. Kaya't pumaroon sila sa Foro de Apio at sa Tres Tabernas upang salubungin kami. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat ito sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ng isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalang Roma. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo, sagot nila. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam namin kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa paghahari ng Diyos. Sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta, sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Pumuroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapuro ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin, at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipapahayag sa mga hintil ang balitang ito ng kaligtasang mula sa Diyos, at didinggin nila ito. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihin ito ni Pablo, at sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.